Ang mga batas. Programa at patakarang pang-ekonomiya kaugnay sa Informal sector. Ang informal na sektor ay ang bahagi ng ekonomiya na binubuo ng mga gawain pang-komersyo at hanapbuhay na hindi rehistrado sa pamahalaan, hindi nagbabayad ng buwis at walang formal na proteksyon, legal o benepisyo para sa mga manggagawa. Madalas itong tinatawag na underground economy dahil ang kinikita rito ay hindi na isasama sa opisyal na kwenta ng gross domestic product or GDP ng bansa, at ang mga transaction ay karaniwang nagaganap sa labas ng mga regulasyon ng labor code. Narito ang ilang mga halimbawa ng mga kabilang sa sektor na ito: street vendors kaya ng mga tindero ng fishbowl o kwek-kwek, tricycle at jeepney drivers na kolorom, industrial home workers gaya ng mga nananahi sa bahay, at freelance o racket gaya ng mga labandera o home service na masahista. Sa madaling salita, ang informal na sektor ay nagsisilbing pansamantalang sandigan ng mga taong kailangan kumita ngunit hindi kayang makasabay sa higpit na rekihisto ng mga malalaking kumpanya o opisina. Republic Act 8425 o Social Reform and Poverty Alleviation Act of 1997. Ang batas na ito ang natatag ng Social Reform Agenda or SRA, isang programa na ang pangunahing layunin ay labanan sa kahirapan, lalo na para sa mga nasa informal sector. National Anti-Poverty Commission o NAPC. Ito ang ahensiyang binuo ng batas upang magsilbing tagapag-ugnay at boses ng mga mahihirap sa pamahalaan. Siguraduhin ang mga sektor na madalas na babaliwala gaya ng mga street vendors o small-scale farmers ay mabigyan ng tulong, proteksyon at pagkakataong makasali sa mga desisyong pang-ekonomiya. RA 8425 Section 3. Ang mga basic at disadvantaged sectors. Ayon sa batas, ang mga sumusunod ay ang mga sektor na binibigyang prioridad dahil sa kakulangan sa oportunidad at mataas na antas ng kahirapan. Sektor ng production, makikita natin ang magsasaka, mangingisda at mga manggagawa. Ito ay bahagi ng formal at informal na sektor. Sa sektor ng vulnerable, makikita natin ang kababaihan, senior citizens, kabataan, 15 to 30, bata, 18 pababa, at mga may kapansanan or PWDs. Ang pamayanan, makikita natin ang urban poor, mga katutubo or IPS, at mga migrant workers or OFWs. Republic Act 9710 or ang Magna Carta of Women, nilagdaan noong Agosto 14, 2009. Ito ang pangunahing batas na nagtatanggol ang karapatan ng mga kababaihan ng Pilipinas. Philippine Commission on Women or PCW. Ito ang bagong pangalan ng dating NCRFW. Sila ang pangunahing ahensya na nagpapatupad ng mga programa para sa mga babae. CEDAW, United Nations. Ang mga batas na ito ay pagpagtupad ng Pilipinas sa pangdaigdigang kasunduan na alisin ang lahat ng uri ng diskriminasyon at karahasan laban sa kababaihan. Proteksyon sa karapatan sa ilalim ng RA 9710. Ang batas na ito ay nilikha upang tudukan ang diskriminasyon at siguruhin ang kapakanan ng mga kababaihan sa iba't ibang aspekto. Ang kanilang karapatang pang-ekonomiya at garantiya sa pagtatrabaho, pagiging bahagi ng lakas ng paggawa at pagkakaroon ng sariling kita. Ito din ang kanilang pangunahing pangailangan at seguridad sa pagkain, abot kayang pabahay at kontrol sa mga pinagkukunang yaman.
Ayon sa datos ng NSO, halos kalahati ng nasa informal na sektor ay kababaihan. Dahil dito ang Magna Carta of Women ay nagsisilbing matibay na pananggalang nila laban sa pang-aabuso at kawalan ng benepisyo sa Labor trabaho. Code of the Philippines, ang Presidential Decree number 4442. Itinuring itong pangunahing batas para sa mga manggagawa sa Pilipinas. Nilagdaan ito ng Mayo 1, 1974 upang matakda ang mga pamantayan sa trabaho at proteksyon ng mga empleyado. Opisyal na manggagawa. Binigyang pansin ng batas na ito ang mga grupong hindi karaniwang nasa opisina o pabrika tulad ng mga industrial workers, mga taong gumagawa ng produkto sa sariling bahay para sa isang kumpanya, kasambahay, mga domestic workers, batang manggagawa at kababaihan, lalo na ang mga nasa informal na sektor. Layunin. Siguraduhin na kahit ang mga manggagawang espesyal o nasa labas ng formal na sistema ay may mga karapatan sa sapat na sahod, ligtas na lugar ng trabaho at proteksyon laban sa pang-aabuso. Republic Act 7796, Technical Education and Skills Development Act of 1994. Nilagdaan ito noong Agosto 25, 1994. Ang layunin ng batas na ito ay pag-iisahin ang puwersa ng gobyerno, industriya at mga paaralan upang itinaas ang kalidad ng kakayahan ng mga Pilipinong manggagawa. Nakatuon ito sa panghahasa ng galing ng mga manggagawang skills training upang maging mas kompetitibo sila sa loob ng at labas ng bansa. Bibigay ng TESDA ang mga libreng pagsasanay at sertipikasyon para sa mga walang formal na pinag-aralan upang magkaroon sila ng mas magandang trabaho o mas mapalago ang kanilang maliit na negosyo. Public Act 8282, Social Security Act of 1997. Ang batas na ito ang nagpapatupad ng Social Security System or SSS upang matiyak na ang bawat manggagawa ay may proteksyon sa oras ng pangangailangan. Hindi lang ito para sa mga nasa opisina, sakop nito ang mga manggagawa sa pribadong sektor at maging ang mga informal na sektor, gaya ng mga self-employed at freelance workers. Tungkulin ng Estado, obligasyon ng pamahalaan na pangangalagaan ang kapakanan ng mga manggagawa upang hindi sila lubos na maghirap kapag hindi sila makapagtrabaho. Or DOLE, Integrated Livelihood Program or DILP. Ipinatutupad ito ng Department of Labor and Employment upang tulungan ang mga manggagawa na magkaroon ng sariling pagkakakitaan. Ang tinutulungan ay ang mga self-employed at mga walang sapat o permanenteng trabaho. Nagbibigay ang DOLE ng mga pagsasanay or training at kagamitan upang makapagsimulan sila ng maliit na negosyo o kabuhayan. Ang kanilang layunin ay gawing produktibo at sapat ang kita ng mga mamayan sa labas ng formal na opisina. Employment Assistance Kaunlaran Program or CK. Ito naman ang program ng Department of Social Welfare and Development, DSWD, na nakatuon sa pinakamahihirap na pamilya. Tinuturuan ang mga pamilya ng mga kasanayan upang makapagsimulan ng sariling negosyo. Self-Employment Kaunlaran Association or SKA, hinihikayat ang mga tao na bumuo ng samahan o asosasyon. Ang mga grupong ito ay nagsisilbing micro-lending units kung saan ang mga kasapi ay maaaring humiram ng puhunan. Ang kanilang layunin ay mapaunlad ang kakayahan ng mga nahihirap na pamilya na maging self-reliant o kayang tumayo sa sariling paa.